good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, good evening. So, ito na naman, trading day, nakalipas na trading day, August 24, 2020. So, it's time to review sa nagdaang araw ng stock market. So, ngayon, ang status natin is naka-monitoring lang muna tayo sa gawa ng napansin natin na yung PSE is medyo nag-downtrend kanina at ngayon is nasa global market muna tayo nagte-take ng pagre-trade. So medyo ang galaw kasi ng global market is medyo maayos kasi sa global market guys pwede kang tinatawag na short trade. Kahit bumaba yung stock, possible na kung ang bias mo ay mababa, so pwede mo yun mapagkakitaan pa rin. So pwede yung tinatawag na sell position ka. So guys, dito tayo sa ating pagre-review. So PSE, so red, so bumaba to. So ngayon yung mga trending na stock sa baba niya is yung AR, Abra Mining and Industrial Corporation, ARIT Incorporated, FNI Global Nickel Holding, Merrimart Consumer Corporation, ES Energy Corporation, dito CME Holding Corporation, NIKL Nickel Asia at Now Corporation, saka yung CHP Cemex Holding Philippines Incorporated. So ito yung mga nag-trending ngayong araw guys sa stock market sa based dun sa aking tiningnan sa Instagram. So tingnan natin yung technical nila ngayon. So wala tayong nakitang ganong mga fundamentals dito sa mga stock na nag-trendings. So punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So ngayon, nakita nga natin na halos 3 days na sunod-sunod na pagbaba ng stock at ngayon Monday, so red candle ang binigay pa rin, o red stick candle pa rin, saka may pagbaba na 61.82 points. So at medyo nawala na sa atin, so wala na sa 6,000 points ang ating PSE, so below na, nasa 5,943.58 na lang. So possible guys, yung hindi ko alam kung anong epekto nito. So possible siguro na maraming na pumapasok na ngayon ng mga investor, o possible kasi nga hindi ko masabi talaga kung yung epekto talaga yung sinasabing ghost mark yan sa mga negosyante, lalo na sa mga naniniwala dyan. So mga possible ngayon may mga sa mga company o sa mga stock dito is may pinapapasok ng mga investor. So kaya yung medyo yung price is medyo binababa nila. So kaya ang ginawa ko guys, ang tinignan ko na lang is monitoring muna ako dito sa ating Philippine Stock Exchange na to. So nagte-trade ako ngayong araw is dun sa global market. So yung gamit ko na broker is itong XM. So nung isang gabi kasi, habang Sabado, habang nagre-review ako ng mga stock at medyo nanonood ako ng mga tutorial sa YouTube regarding sa stock market, is nasilip ko yung video na ginawa ni Biano Forex, yung sa nagte-trade sa Forex. So nakita ko ito yung gamit niya. So napansin ko nga ito dito sa Instagram na nandito yung na to, broker, parang pinopromote, saka yung eToro. So, yung eToro familiar na sa akin, pero yung XM hindi naman familiar sa akin at paano ito gamitin. So nakita ko yung mga tutorial niya regarding dito kung paano mag-open dito. At yun nga, nag-open tayo ng account. So dito kay XM, meron siyang binibigay na $30 bonus na pwede mong gamitin as pang real trade mo. So sinubukan ko kanina mag-trade gamit ito. So medyo maayos naman, kahit ngayon sabi ko nga sa inyo, sa global market, kahit pa-downtrend yung price o yung mga candle, mga presyo ng mga stock nandoon, so possible na kikita pa rin kayo. At saka doon, kumbaga global na yon. So hindi lang isang bansa, mga isang lahi nandoon na nagto-trade dito sa Pilipinas, na common na talaga for Philippines stocks, Philippines talaga, sa Pilipinas na talaga ng mga stock. So doon guys, may mga currency, so mga oil, cryptocurrency na mga pinagto-trade, gold. So yun ang aking, yung doon ako nagte-trade lagi. So kaya ngayon sa PSE is monitoring tayo.
So kasi nga napansin ko nga yung PSE natin is nag red candle kanina. So nung mga 9 or ay 9 9 ba? 9:30 to 12. So napansin ko na hindi na siya umangat. So tuloy-tuloy yung pagbagsak niya. So bago pumasok sa trabaho is medyo hindi na ako sa kanya nag-monitor. So ngayong gabi tiningnan ko ulit, so wala nga siyang pagbabago, talagang tuloy yung pagbagsak niya. So tiningnan ko lang yung mga stock na ating re-reviewin ngayon, yung mga lalo yung mga trending stock talaga. So yun ang ating re-reviewin ngayon guys. So ngayon simulan natin guys. Kaya nga pala guys, yung sa mga bago dyan na gusto sumubok sa global market, so pwede nyo itong subukan yung dalawang dalawang trading platform to, yung eToro saka XM. So dalawang to is merong trial demo. So may mga dito sa eToro nasubukan ko dito is $100,000 ang trial demo mo dito, or yung tinatawag na virtual portfolio na bibigay niya sa'yo. Dito kay XM guys, so ngayon na bigay sila ng bonus kasi 10 years anniversary yata nila. So nagbigay sila ng $30 bonus. So pwede mo pwede mo gamitin sa real account yung $30, pero bukod pa rin yun man yung tinatawag na try demo account na gagawin mo. So meron naman mga tutorial dyan sa YouTube, may Tagalog tutorial naman. So nga yung kay Biano Forex, so doon na naman talaga ako natuto sa kanila sa regarding sa mga stock exchange, at yung kay Money Grower regarding sa paggamit ng mga sa eToro is kay Money Grower ako natuto. So dito naman sa XM is kay Biano Forex ko naman siya natutunan nung Sabado nga ng gabi. So sa pagtitingin ko ng mga reviews at mga tutorial regarding stock market dito sa mga stock market, so tutorial sa YouTube, technical, at sa mga global market. So kaya ako natuto sa kanila guys. So ngayon simulan natin ating pagre-review. So punta tayo sa mga watcher na ginawa natin. So simulan natin kay ACEN. So kadalasan ginagamit ko guys kahit sa global market is itong Bollinger Band, so at RSI, kasi nga dalawa ito is na-determine mo yung tinatawag na overbought saka oversold, saka yung isa pa yung trend sa yung price. So dito kay RSI mamomonitor mo yung price dito kung pataas pa siya, may pagtaas pa siya, may possible na itataas pa siya. So, at namomonitor mo kung overbought na rin siya. At dito naman din ganun din naman dito kay Bollinger Band. So kay AXN guys, so fundamentals tayo ngayon. May nakita tayo is August 28, excluded date is August 28. So Friday possible. So hanggang Friday. So September 3, so Monday ay Tuesday yon. Hindi, Thursday pala. Thursday yon, September 3. So record date nila hanggang September 3 din. Payment is September 17. So possible maganda yung naging kita ng company to. So kasi nga gawa ni ito nagbigay siya ng dividend, at isa pa parang may income yata to regarding dito sa tinignan ko yung kagabi nito, nag-review ako ng mga fundamentals. So may gagawa sila ng panibagong farm sa Central Luzon na worth of 6 billion at makapag-produce ng 150 megawatts na kuryente. So yun ang nakita ko dito kay XN. So ibig sabihin maganda yung company. So nag-expand yung company kahit ngayon nag-expand sila guys. Ibig sabihin maganda yung takbo ng kumpanya nila. So yung capital at yung mga progresibo ng company nila. So ang pan ngayon guys, kung isa kang trader sa kanya, so medyo mag-aalangan ka na kasi nga yung RSI niya is nandito na, malapit na sa overbought. So may point pa naman na possible na sabihin natin na i-break niyo itong RSI 70 at makapag-take profit ka pa naman. Pero para sa akin medyo mag-aalangan na yun kasi nga yung itong Bollinger Band niya is nagnanarrow na. So ibig sabihin nito, pag nagnanarrow na to, ibig sabihin may weakening of trend na, may possible na yung trend ay hindi na ganun kataas yung pag-angat niya. So hindi tulad ng mga ito na medyo yung kanya extreme yung pagtaas niya. So yun ang masasabi ko lang dito kay AS Energy. So mas possible, mas hintayin mo lang siya sa baba siguro na bumaba siya. So at may makipansin natin na magkaroon na siya ng reversal. So doon na tayo papasok. So at isa pa sa kan ko is stochastic niya. So yun nga yung kan mo is stochastic mo, medyo nakuanan siya, medyo makakuan ang kulay niya guys. So hindi natin, so yung passing trend line mo is kuan na cross below sa slow trend line mo, yung red. So yung blue is past trend line, so nag-cross below at going down na siya. So possible na yung price is may pagbaba na siya. So papapansin natin na yon yung
kanya, every 15 minutes candle niya kanina. So medyo hindi medyo kwan na ang galaw niya guys. So medyo sideways lang na umangat ng konti pero binaba rin nung time na mag-close yung market. So masasabi ko nga na possible na magkakaroon na to ng downtrend yung kanyang price. So yun ang masasabi ko kay AXN na hindi na siya masasabi natin na maganda na kung gusto nating sumabay pa. So yun ang ating kwan kay AXN, technical analysis natin. So at nagbigay na rin siya ng dividend, so possible na magkakaroon na yun ng pagbaba ng presyo kasi nga kung magbibigay ka ng dividend mababawasan yung financial status mo dun sa company mo kasi nga i-distribute mo na yung mga kinita mo dun sa mga stockholder mo at sa mga trader na may hawak ng stock mo. So yun ang ating paliwanag diyan guys sa kanya. So sunod guys is AR. So medyo bakit siya naging trending ngayon? So 50 trades, so 600 volume, top volume siguro to. So 687 million. So 50 trade lang, so possible na 50 trades na naman dito. At medyo ang kanyang price is 0.001. So nag-cross siya ng RSI 50. So possible magandang indication. So at yung kanya hindi pala naka 15 minutes candle. So tingnan natin sa so yun nga nag-cross siya nung RSI 50 niya na pala. So nasa above na siya ng RSI sa day natin. Above na yung RSI niya sa 50. At so yung nag-cross na rin siya ng green ng simple moving average dito sa Bollinger Band natin at yung dalawang band natin is medyo nag-widening na. So possible na may uptrend ang presyo na to. So medyo naman na kung ikaw papasok dito sa stock na to, possible na medyo dapat malaki yung capital mo sa para makapag take profit ka. Kung mapapansin mo kasi 0.001, so possible na per kung dito stock is million ang volume, million ang pwede mong bilhin dito. So you know mga 1.41 billion yung binibili. So mga billion na. So kasi nga mababa yung presyo. So para kumita ka is kailangan medyo malaki yung capital mo diyan. So yun ang masasabi ng kay AR kung gusto mo pumasok dito guys. So kailangan maglaan ka ng malaking capital. So para kumita ka. So nga 1.001 times mo ng 1 million. So kung mga million na yung offer dyan guys, times mo ng 0.001, so 1,000 lang, 1,000 lang pala guys. So hindi naman pala ganun kalakihan yung capital. So yung text size kasi hindi ko na maalala yung text size ng 0.001. So possible nga na nasa 1 million yata yung kanito guys, yung kapag adlat yung gagamitin mo. So 1,000 lang pala kapag 1 million na stock ang bibilin mo. So yun ang hindi ko alam kung 10 million o 1 million guys So yun ang possible na kon mo. So kung tataas mo siya ng points, ang possible na ang pagtaas nito is 0.0001 lang din. So kung makikita nyo tatlong 0 daos 9. So ibig sabihin nasa 10 1,000 100. So 10, so sa 1, so sa 1,000 plus 1,000 na sinasabi kung sa mathematics pa yun, yung pang-apat na points is 1,000 na yun. So 1,000 point na yun, ibig sabihin 1,000 point yung tinataas niya na tick size niya. So yun ang ating analysis dito guys. So may uptrend siya, nasasabi natin na may uptrend kasi nga nag-cross na yung kanya, yung sa simple moving average dito sa Bollinger Band, nag-cross yung price candle mo. So nagkaroon to, nag-widen yung candle. So possible na may uptrend to yung AR na to. So possible na yun 0.00 sabihin 0.002, pero para sa akin kasi kung papasok ka dito, so medyo nga monitoring. So at maganda rin to, Abra Mining and Industrial Corporation. So involved din pala sa mining, so industrial. So dalawang klaseng kanya firm ang iniikutan niya, mining sa industrial. So siguro kung hindi ba ako nagkakamali dito, ito ba yung gumagawa rin ng bakal sa Abra Mining? So possible na mining sa industrial. So possible na naman sa mga industrial, so mga bakal lang naman yan So mga tools na panggamit bakal, or pero possible involved sa nagma-manufacture ng bakal to kasi gawa nitong mining. So mga namimina nilang mineral. So yun masasabi natin dito kay DR. So sa kay Arit naman guys, pangatlong stock. So wala tayong fundamentals dyan. So yun nga, medyo yung galaw niya medyo
parang magbe-break then hindi, ngayon nag-downtrend na naman siya. So nung nakaraan is nung sumali si Cole is nagkaroon siya ng pagtaas ng presyo, pero ngayon hindi niya ma-break tong 26. So yung 26 na to, so siguro pansin natin dito 26 point yung resistance niya. So lampas naman siya sa sa support. So may 25 support. So neutral lang galaw niya guys. So ang candlestick niya bearish kasi red candle. So ngayon wala tayong makitang asset sa kanya Wala tayong makitang Ang na-research ko lang dito guys is yung magkakaroon ng change of beneficial ownership. Diba yun? ARIT. So beneficial ownership nga, change of beneficial ownership. So tatlo yun ang nun tatlo yung company dito, so hindi ko lang maalala yung kanto gabi, so, pero possible tatlo, at siya magbibigay siya ng tinatawag na dividend. So by September yata or October yung payment niya. So possible guys na yun ang hinihintay din ng iba. So naghihintay din ng ibang mga trader dito para pumasok, at siguro naapektuhan din to ng paggalaw ng PSE. So yun ang masasabi kay Arit. Wala tayong technical kundi puro fundamentals lang. So yun, kung maganda ang tingin nyo dito na company regarding dun sa pagbibigay niya ng dividend at sa pagbabago ng beneficial ownership niya, so nasa sa inyo yun guys. So dito guys ay CHP. So kay CHP guys, so napansin natin sa technical niya is medyo na siya. Medyo yung oversold na siya. So ay overbought na siya. So possible na may pagbaba na siya ng presyo. So na-break niya na yung 80 guys. So possible ito na yung pinamataas na mabibreak niya, at possible talaga na magkakaroon na siya ng downtrend kasi medyo unusual na tong pag-trend, pagtaas nitong pag-widening nitong Bollinger Band sa upper band mo. So possible na baka magkaroon to ng downtrend, at ito mga nagte-take profit na to. So at nakita ko nito sa isa sa mga kanya, medyo negative yata to guys, 92.76%, pero kumita pa rin siya naman ng second quarter ng 45.9 million, pero almost negative, almost 8% lang yun compare sa first income niya, net income niya. So may revenue siya, total na revenue ng 3.99 billion. So 45.9 lang yung income niya doon. So yun ang ating nakikita dito. At isa pa dito, parang medyo H1 mababa yata yung kanya, yung hindi na na-meet yung pinaka-target niya na price. So, yun ang nakita ko doon. At saka, medyo overbought na talaga siya guys. So, siguro mga nagte-take profit lang itong mga to guys. Kaya, ayaw magpaipit guys. Inihila lang pataas yung presyo. Or lumalabas na mga investor muna. So, possible na magda-down yung price niya guys. So, kung stochastic naman, so, yun nga. Medyo nag-i-in-twin na yung dalawang trend line mo dito sa stochastic. So, possible na may pagbaba talaga to ng presyo. So guys, sumunod is yung dito. So dito guys is medyo nagkaroon siya ng uptrend ngayon. So may pag green candle siya, pero yung green candle niya yung dalawang candle niya na pinarm guys is tinatawag na to na, kung makikita niyo to guys, is tinatawag na to na double pattern candle. So ibig sabihin retracement candle to. So yung open mo ngayon is yung close mo nung last trade day. Saka yung close mo ngayon is yung open mo nung last trade day. So, previous trade day. So, retracement yung tawag sa candle na to, at double pattern candle. So, possible, kapag nag-green candle to dito guys, possible na may tinatawag po to na pagtaas ng presyo. So, pero hindi na niya naman na-meet yung tinatawag natin na overbought dung time na yun na na-meet niya dito. So, may possible pa na almost na 5 points pa para ma-meet niya yung sinatawag na overbought ng time na yun. Pero ngayon baka magkaroon pa siya ng reversal na i-meet niya to. So at isa pa sa mga fundamentals nito guys, so naghintay rin tayo ng mga operation nito. So kung kailan sila mag-ooperate, pero may haka-haka kasi na 2021 pa yata. So pero yung report yata nung nakaraan by August yata, di ba, yung testing nila. So pag maganda yung maging output nun guys sa naging testing nila or yung di pa alam yung terminology, testing ba or para mag-i-launch nila yung yung mga equipment na tinayo nila guys, kung maganda yung maging produce nila ng mga frequency, kasi third telco to guys So possible pag maganda yon, so makibantay natin ang fundamentals nila, ang report nila na isa-submit nila dun sa DICT. So yun ang ating titingnan guys. So pag maganda yun guys, so possible na dudumugin to ng mga
trader. So at isa pa, ito rin talaga ang binabantayan ng mga trader. So halos ilang months na to rin kahit nung pandemic is ito rin yung tinatawag natin na halos yung maraming trade na nangyayari sa kanya. So pinaka trending sa. So yun ang ating kay dito. So ngayon guys, nakita natin is medyo nagkaroon ng reversal yung kanya, yung RSI niya, saka nagkaroon siya ng red candle ay ng green candle. So pag green candle dito bukas guys at medyo nag-widening na yung Bollinger Band mo, so baka possible na may pagtaas pa to ng konti ng presyo at baka i-meet niya pa to yung RSI 70 o i-break niya pa yan. So yun na masasabi kay dito. So wait tayo ng another candle bukas guys. So pag green candle at bantayan nyo rin ang every 15 minutes or 5 minutes ng candle price niya. So yun ang yung tingnan kung pataas ang candle niya. So kung continuous ang uptrend niya, so from sa ilalim, then continuous uptrend niya. So kung walang downtrend na nangyayari or medyo walang pag sideways na paggalaw, so possible na may itataas pa siya na presyo. So yun ang aking masabi dito guys. So sumunod guys si FNI. So sa FNI is involved sa natawag natin na mining. So Global Nickel Holdings Incorporated. So more on sa minings to guys. So ngayon guys, medyo narrowing siya technical niya. So ang report niya ba, so nagkaroon siya ng 353.74 million na net income or equivalent na 46.7% ng compare doon sa ng first quarter niya. So earning niya yung second quarter to. So ang total revenue is 1.51 billion. At alam niyo naman siguro guys kung ano yung balita naman dito sa mga mining company na pinagbuksan. So ibig sabihin maganda yon, may operational sila. At lalo na sa yung mga minerals is at mga nickel, hindi man yan sa halos doon sa ibang bansa. So kung mapapansin nyo rin yung gold saka silver, nickel na mga sa mga global market is pataas siya. So ibig sabihin hindi man yung kanito guys, yung demand. So ibig sabihin malaki ang demand nito sa ibang bansa. So siguro nga gawa ng tawag natin na yung technology. So continuous development of technology at ginagamit to. So nagagamit to sa mga paggawa ng mga technology natin, sa pagdevelop ng mga technology. Yung nito guys, yung napoproduce niya ng mga yung sa products niya na napoproduce. So yun ang ating masasabi. At sa global market is maganda yung kalakaran niya, para malaki yung demand. So possible na may pagtaas to guys. Yung kanya lang yung technical niya guys is medyo siyempre malapit na rin siya sa overbought na tinatawag. So possible baka i-meet niya yung RSI 70 or may pagtaas pa siya. Ngayon nga medyo unusual siya. So hindi niya na tuluyan i-break yung pag-cross niya, yung mga candle price niya. So nung Friday kasi nag-price siya mag-cross ng below, pero ngayon is medyo hinila niya pataas. So pag nag-green candle pa to bukas guys, so possible na meron tong possible pa na profit na ibibigay sa kung may pagtaas pa ng presyo. So yun lang ating masasabi dito kay nickel guys. So tingnan natin stochastic. So yun nga, may pagtaas pa naman siya guys. So medyo malayo pa naman yung gap nitong past trend line sa slow trend line mo. So possible na may pagtaas pa yung presyo nito guys. So yun ang ating masasabi guys dito sa ating FNI. So guys, yung natin pang pito. So so red candle ngayon. So medyo pag may pagnaro yung ating at yung medyo umabot na rin, may pagnaro yung Bollinger Band natin, ang RSI niya medyo hindi niya na-meet yung may break yung RSI 70 or lumapit or almost overbought na rin siya masasabi natin kasi medyo malapit na rin siya sa RSI 70 at ngayon yung RSI niya is downtrend na kasi nga gawa ng red candle to. So possible yung opening niya, so ito sa taas. So tinatawag to na candle is hammer candle to guys. So hammer na candle, so at red candle, so possible may pag downtrend sa red candle to guys. Mapapansin nyo red candle at nasa sa dito siya sa ang sinundan niya is green candle, tapos nag-form siya ng hammer candle, so possible na may pag downtrend. At yung stochastic niya guys, mapapansin nyo is nag-cross na rin itong si past trend line kay slow trend line. So possible na may pagbaba yung presyo. So yun ang masasabi natin dito guys. So pag nagtuloy-tuloy to guys bukas ng umaga ng first hour niya at nagtuloy-tuloy na medyo mababa yung presyo, wala siyang tinatawag na paghila pataas. So baka possible na may ibababa pa siya. So possible nito guys yung pag narrowing ng yung Bollinger Band is ibig sabihin nito guys is may yung gagalaw na sideways ang itong yung gagalaw ng
ng sideways or weakening of trend itong mga candle mo. So baka bumaba yan or tumaas ng konti. So yun, either lang yun guys. So magpo-form ng panibagong trend yan. Pero para sa akin guys is possible na magkakaroon to ng downtrend kasi nga nasa overbought na, malapit na sa overbought, at itong stochastic niya is overbought ang binigay. So ito lang naman is nearly overbought yung RSI, pero almost overbought na rin yan kasi yan. So yun natin masasabi, kaya masasabi ko na baka may pagbaba ng presyo. Pero kung magkaroon siya ng green candle bukas at magkaroon ng konting reversal yung RSI niya, baka i-meet niya itong tinatawag natin na itong RSI 70. So ang kanya guys, negative din siya ng 3% compare sa first quarter niya na earning, pero kumita pa rin naman siya ng 5.23 sa fundamentals niya. So total revenue is 147.16. 2 months operation to guys kasi June lang to nagbukas, so June 15. So ibig sabihin yung report na to is hanggang June 30 lang. So ibig sabihin 15 sa loob ng 15 days, so ito kinita niya guys. So baka itong negative 3% is target nila to, so hindi na-meet yung target nila, is nag negative 3% na sila compared dun sa target nila. So yun ang masasabi ko dun sa kanyang report na to guys. So at ngayon sa technical naman is medyo may pagbaba na rin talaga siya. So yun ang ating masasabi guys. So sunod guys, si nickel, medyo nagkaroon ng reversal si nickel ngayon guys. So yung pagbaba niya nung bumaba yung price, yung RSI niya, so 4 days siya na sunod-sunod nagpagbaba simula ng Monday. So yung 17 hanggang 20 is nag-downtrend siya, pero ngayon Monday is nagkaroon siya ng tinatawag na reversal o pagkaroon ng green candle, at medyo nagkaroon ng pagnanaro na itong Bollinger Band mo, pero nagkaroon ng reversal. So baka bumalik siya sa above RSI 70 guys, at ito rin baka bumalik din to ng ang stochastic mo sa above 80. So may possible na may ibibigay pa siya na profit. So baka may mga gusto pang lumabas na mga dito guys na trader o investor. So may volume siya na trade ngayon is 12.36 equivalent sa 37.63 million value. So 101.35k na trade. So possible na medyo siya, malaki pa ang volume niya na ilalabas siya. Yun nga, makikita natin dito guys, medyo malalaki pa itong mga volume na to. So may gusto pang lumabas, halos malalaki pa yung mga volume na gusto mong exit guys. So yun ang possible natin nakikita guys na dito kay nickel. So baka i-break niya ulit yung mag-above RSI 70 ulit siya ngayong week. So baka tingnan natin galaw niya bukas. So sabi ko nga sa inyo, monitoring lang din naman tayo ngayon guys. Always monitoring tayo hanggat yung PSE natin hindi siya nagkakaroon ng binibigay na pagtaas ng puntos. So yun aking binabantayan guys. So baka hintayin ko na matapos yung August guys, baka September na ako pagpasok ng bear month. So baka doon na lang ako maposisyon. So ngayon focus muna ako sa global market muna. So sumunod guys is now. Si now is medyo malapit na rin siya sa overbought. So ibig sabihin nito, may indication pa na may pagtaas pa ng presyo kasi nga nakahag pa itong mo, or medyo nasa taas na nga ng yung ng upper band mo, yung price candle dito sa Bollinger Band. So ibig sabihin may pagtaas pa to guys. So baka i-meet niya yung RSI 70. So halos lahat ng stock pa lang guys, halos mapalapit na sa overbought na tinatawag. So itong stochastic guys is overbought na, pero hindi natin pinapansin yan kahit nag-overbought yan ng maliit ng pa lang. Kumbaga kaunting panahon pala siya nag-overbought kasi nga sinabi niya doon, it takes time na nandyan siya sa overbought scenario. Pero ang pinang-confirm kasi natin dyan itong RSI guys. So, kung possible na yung overbought niya is bababa na yung price niya. So kapag nandito na itong si RSI, so possible na maglaro lang si RSI dito kasi ng mga 2 to 3 days. So possible na tapos makikita mo na yung downtrend niya. So mapapansin nyo dito yung mga RSI guys. So halos 2 days lang siya nag-break. 1 day nga din bumaba rin agad yung RSI niya. So baka possible na may i-break niya yung RSI 70 saka ito na medyo magtagal ng konti dito. So baka may trend pa siya kasi dito nga green candle at nakahag dito sa ating upper band. So possible na may uptrend pa siya. So ang fundamentals niya reporting, so 43 point out of 41, so halos 10%
total revenue guys is 41.06 M total revenue niya, yung earning niya ninaw ngayong second quarter. Then yung net income niya doon, yung kinita niya is 4.43. Ibig sabihin niyan, halos 10% ng revenue niya is income niya. At yung revenue niya is mas mataas ng 348% compare doon sa first quarter siguro. So yun ang ating nakita. Ibig sabihin maganda yung tinakbo ninaw ng second quarter. So kung mapapansin mo nga is July. So, ito nga, maganda nga. So, compare mo sa, June pala, hanggang June 30. So, ito, hanggang July. So, pataas nga. Kasi dito yung bumaba nung guys, hanggang March. So, March, April. So, medyo naapektuhan ng COVID, kaya medyo mababa compare nung second quarter ngayon. So, possible third quarter is mataas din ang report nito guys. So, maganda yung company na to. So, yung lang natin, scenario lang dito sa mga technical is medyo papuntang overbought na. So, makapag-take profit pa naman yan guys, pero hindi naman ganun kalakihan na kasi malapit na dito. Unlike kung dito ka bumili guys, na sa ilalim ka, so possible na medyo may trend ka nakikita. So, possible na malaki ang profit na matitake mo. Pero pag dito na guys, so possible na medyo maliit na rin yan. So, at may possible na nga rin baka mag-reversal na rin siya bigla. So, yun ang nating masasabi to sa mga nag-trending ngayon guys. So guys, maraming salamat sa inyo. So, napapansin nyo, so medyo mabilis lang yung ating technical review kasi nga, medyo guys yung PSE kasi yung tinitingnan natin guys medyo bumaba. So, titingnan natin guys, pag nagkaroon to ng pagtaas ng PSE, so maapektuhan tong mga na to. So, yung mga stock na yan at yung pagtapos nito ng August, so baka possible by December, by Burman, so baka may mga pumasok na rin diyan ng mga investor. At isa pa, so baka yung ibang mga businesses nakikiramdam pa regarding dito sa sitwasyon nga ng COVID na to. So, pag nagtuloy-tuloy itong GCQ natin at medyo maganda yung maging output ng mga news sa ating kapaligiran na medyo gumaganda yung kalagayan natin regarding sa COVID, is baka yung ibang business na rin is mag-open na rin yan. Payagan na rin mag-open ng ating gobyerno yan. So, may mga limited kasi ng mga business na pinayagan na mag-open. So, yung iba hindi pa. So, mga kadalasan dyan is mga yung mga sa grocery, then yung sa mga dine-in restaurant. So, halos yun pa naman. Pero yung mga salon, yung mga gym yata ay hindi pa yata pinapayagan mag-open. So, yun ang aking masasabi guys. So, baka pag maganda ngayon, matapos yung August and September, maganda yung maging reporting regarding sa COVID. So, baka payagan na rin yan yung mga company na yan. So, ang medyo kasi ng company ngayon is mining. Kasi halos wala naman gaano kasi bundok yun. So, construction. So, yun lang naman ang walang ganong dinudumog ng tao. So, ang mga tao naman sa construction, ilan lang naman yan. So, medyo malayo-layo ang distansya. Unlike kasi yung mga business centers ng mga mall, saka yung mga pasyalan is medyo, kumbaga yung tao, crowded sa area na yun. So, baka possible, yun ang naaapekto sa atin kung bakit bumababa yung ating stock market ngayon. So, kung kayo guys, yung global market is kasi tulad ng stock market dito sa Pilipinas is 5 days din naman siya. Yung kagandahan lang doon is 24 hours siya nag-ooperate. So, yung sinasabi ko sa inyo, kahit pa down yung mga stock doon, pwede mo pagkakitaan. So, yun guys ang masasabi ko lang sa inyo. So, guys, maraming salamat.